Oh, aloha mga kakadwa dyan. Hello everyone again. Good morning, good day, good afternoon, magandang araw at saan mang sulok na naman makapunta ang aking video. Ito lang naman ay my vlogs sa aking last day dito sa aking hotel quarantine. Kaya join me again guys at tayo ay magkwentuhan. Sa ngayon, ikikwento ko ngayon sa inyo kung paano ang mga requirements sa pagbalik dito sa Hong Kong. So, nung nakaraan, balik Pinas. Hong Kong going to Pinas ang requirement. Ngayon naman, ang pagbabalik ko dito sa Pag-Ublaan. Ayan. Yan ang ating mga requirements. Actually, katatapos ko lang. Nag-swab test. Ayan. And it's, of course, nega-nega. Ayan. Kaya, naisipan kong habang ako ay nagkukwento ay tayo muna ay mag-ramyun. Ayan. Alam niyo guys, ito lang ang pwede kong kainin sa ngayon na kasi yung binigay nilang foods kanina. Parang hindi ko na naman na gusto. Hindi talaga magandang kaya hindi ko na lang pinakita sa inyo. So, ayan. So, i-mix all together lang natin ang ating ramyun. So, magmukbang ramyun tayo while we are talking all about of course, ayan, tungkol sa aking kwento na hope so na makatulong sa ating mga kababayan na magbabalik work. Dagdagan natin ng water kasi nasinger siya. Alam niyo yung ganun. Ayan siya. So, sa mga magbabalik dyan ng balik ng work, lalo na dito sa Hong Kong, may mga requirements tayo, of course, na kailangan natin na i-complete bago tayo lalarga o magpa-flight. Of course, ang aking booking flight. Ating booking flight, passport, of course, passport, visa, booking flight, and of course, your hotel quarantine order. Yan, kukwento ko sa inyo. Ang hirap pag nandun ka na sa airport. Nung pagbalik ko dito, nung nasa airport ako, ang dami-daming requirements, mapapagod ka. Kaya may sabihin ko sa inyo, advice ko sa inyo pag babalik kayo dito sa Hong Kong. Ayan, thank you Lord dito sa blessing na tikman muna natin itong ating pagkain. Ayan. Ayan. Ayan, so kaya masabi ko sa inyo, ayan mga requirements. And of course, your health declaration. Ayan. Meron doon sa apps natin. So, ayan. Ang topic natin ngayon is pabalik ng Hong Kong. Galing bakasyon. Ayan. Mga requirements. Ayan. Una sa lahat, ano mga kailangan? Number 1, of course, sinabi ko kanina, ticket, visa, passport. Ayan, nandun na lahat, di ba? After that, bago mag-flight, mag-flight sa iyong pupuntahan. A day before, na-prepare mo na yung mga luggage mo, whatever mga kailangan mo. So, a day before, that early morning, pumunta ka na sa nearest swab test area na yung lugar. Yun, gaya sa amin sa Baguio City, meron naman doon sa Bakakang. Ayan, pumunta ako sa Bakakang ng maaga. So, around 2 to 3 ay na-email na sa akin. So, pagpupunta ka doon, baka kang Parkways, yung agency na yun na medical. Basta punta kayo ng Bakakang, sabihin nyo na ang Parkway ay alam nila. Ibababa kayo nila. First stop kasi yan, kasi malapit lang yun bago kayo makarating sa Bakakang Norte, Bakakang Sur, mga ganun siya. Ayun. So, yun ang first natin na gagawin. So, pag nagpa-check na kayo doon, nagpa-swab test na kayo doon, hintayin nyo na lang ang email or otherwise, you have to go there also. If you want to go there to get the hard copy, can do. But if you want, you just give your email and then they will send to you. Gaya lang ginawa ko, sinend nila sa akin and then nagpa-print na lang ako. Print out kasi hassle, babalik pa ako, no? Diba? Ganun siya. After that, pag nakompleto mo na yon, but before that na nangyari yon, a day after your flight, a week before, pumunta ka na sa OEC. Alam mo saan yung OEC? Kung sa amin doon sa Baguio City, nandun siya matatagpuan siya sa Bukawkan Road. Ang OWA, Overseas Worker Welfare Organization, di ba?
OWA at nandoon sa may Bukakan Road, corner yung papasok ng Pibor Goose dito sa pagbumaba ko siya, nandito lang siya sa left side kasi may Mitsubishi doon. Ayan, malapit lang, and then magkita mo agad siya. Hindi siya mahirap na mahanapan. Yung sabi ko kanina is RT-PCR test, swab test yon. So, natapos mo lang OEC mo. Pag kumuha ka, free, it's free. OEC is free. So, sa mga magbabalik sa pag nandito pa kayo sa Hong Kong na magbibiyahe, huwag na muna kayong kuha ng OEC nyo. Hassle lang. Pag nandun na kayo sa ating town, ayan, punta na kayo doon at doon na kayo kuha kasi free. Madali lang naman. Pwede kayo mag-online booking, BM Online, kung kaya nyo i-troubleshoot yung meron dito, yung ayan, mga yan. Ayan, so, ang nagawa yung doon sa website, ay pwede kang punta sa OWA. Yun siya. And then, syempre, yung sinabi ko kanina ngayon, passport na may visa, ayan siya. And then, yung vaccine order mo, yung QR code ng vaccine mo. Kung ilan ka nagpa-vaccine. Kung 1, 2, okay lang yan. 1, 2, 3, ayan. Kasi may 4 ata ngayon, ewan ko. Diba? Basta yung vaccine QR code mo, yung screenshot mo, yung mga ganun siya. And then, health declaration form. Ang health declaration form ay pumunta ka sa https hdf cfgovernor. Ayan siya, no? Diba? Pumunta ka doon ang very friendly na siya, na yung instruction na is madali mo nang gawin kasi may mga i-fill up ka diyang mga form, your identification, etc. Ayan, of course. And lastly, of course, yung inyong hotel booking, quarantine. Kailangan meron yun. Papakita nyo before na makapag-enter ka doon sa flight mo. Halimbawa, at kung ano yung yung flight mo, yung plane mo, ipapakita mo kompleto. Of course, kompleto na yung mga requirements mo. These are all 7 requirements. Diba? Ayan siya. 7 requirements. Ayan. Mga kailangan nating ma-complete. Ayan siya. So, after that, ang pinaka-hassle, ang hirap talaga na mangyayari sa'yo dyan is yung pag nandun ka na sa Hong Kong, sa Pilipinas, okay lang, hindi siya hassle. Makapasok ka na agad. Pag nandito ka na sa Hong Kong, naku, pagbaba mo pa lang, swab test na ang hanapin sa'yo. Yung swab test mo na. Yung health declaration mo, ayan, mga protocols, mga yan, lahat. May dadaan kayo step by step yan eh. Pagdating mo yung swab test mo, ayan, tapos may lalakarin ka, pasalamat nga ako, merong trolley nung pagbaba namin, yung medyo bumaba na kami sa amin. Kasi sabi ng isang friend ko, wala daw trolley, kaya wag daw kayong, kaya advice ko, itong advice ko sa mga uwi sa Pilipinas na wag kayong magdala masyado ng mabigat na hand carry nyo, kasi parang lilibutin nyo ang buong Hong Kong airport. Kasi nagra-round yan, ganun siya, nagra-round siya. Ayan. So, pagkatapos na yon, bababa ka, meron naman trolley na paglagyan. Kung ano-anong kaya mong hawakan, pero advice ko lang sa inyo kasi medyo mabigat yung dala ko. Buti ng my friend na tumulong sa akin na nagbitbit. Mabigat kaya mga siguro pa yun. Mabigat siya yung hand carry ko. Ayan. So, kailangan handy lang para madali kang maglakad, hindi ka mapagod. Ayan. Yun ang nangyari sa airport ngayon sa Hong Kong. Kung ikaw ay lalarga, bababa, kayo lang nandun, walang katao-tao. Except lang yung mga, of course, staff na sasalubong sa inyo. Ayan. Yan lang naman yung experience ko doon sa Hong Kong Airport. So, pagdating mo doon, swab test, and then health declaration, tapos ayan, may titignan ka, i-check ka, tapos i-swab test ka na naman. Ako, kaya madugong ilong. Grabe, hanggang ngayon, alam nyo ba, 7 na ganito. So, hindi matigil-tigil. Every morning, every day na mag-swab test ako mula nung dito ako sa hotel quarantine. Mula nung doon sa airport, papunta dito, every day. Tapos, meron pong ika-4th day na nag-ting-ting sila at yun, na naman swab test, another na lang swab test. Super talaga kayo. Sikap lang at sakit tayo. Kasi, ganyan talaga. Ang hirap talaga dito sa Hong Kong. So, after that na nangyari yun, ayan na, nag-hotel quarantine order na. So, binigyan na yung quarantine order. Ayan, bahala ka na maghawak sa yung mga luggage. Nakuha mo na yung luggage mo last. Ayun, pipila ka na naman. Pila-pila ito. Kaya magaan lang talaga. I advise you. Ayan, tapos nagpila na kami doon sa bus, papunta sa hotel. Ayan na, bagsak dito na. Tapos doon na kami. And here na kami dito sa hotel.
advice ko lang sa inyo, pag magkuha kayo ng hotel booking nyo, mas maganda na lang kayo na lang mag-order ng pagkain nyo. Magpa-deliver na lang, magkuha kayo. Experience ko kasi, for me, the food is not good in the place that I stay. Mga ganun siya. Anyway, yun lang naman ay mga experience ko. Quarantine, ayan. So, ayan lang naman mga kakadwatsan. At least nasabi ko yung mga requirements. Sana ay makumpleto niyo yung mga requirements natin sa pagbalik ng Hong Kong. Ayan. Thank you very much again for the support, for the love. Ayan. And hopefully, see you again on my next vlog. Sana yung explain ko. Yun lang naman ay kwentong Bobsat na tungkol lang naman sa experience ko pabalik dito sa Hong Kong na may mga requirements talaga na super kailangan natin makumpleto. So, again, thank you very much. And then, shout out to Happy Feet Lady for the dress that she gave to me from Thailand. Ayan. Thank you very much. Sa aking dress na to. I love it. Color blue. Ayan. It's summer today in Hong Kong. Kaya magagamit ko siya. Ayuhay mga kadwa, and God bless. See you again on my next vlog. Bye-bye.